na. Meron pa nga yatang nasa Korea ngayon eh. No, Maning kung nanonood ka, no, dalan mo na lang kami ng ng kimchi. So, tonight we will talk about, no, from old to bold, living out your new life in Christ. Amen? Ganda ng title. Sige nga po, sabay-sabay natin sabihin. From old to bold, living out your new life in Christ. Amen. Samahan niyo po ako sa Ephesians 4, chapter 4, verse 17 to 32. No? So, start po tayo sa verse 17. NLT version po yung nasa akin. So, with the Lord's authority, I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Verse 20, but that isn't what you learned about Christ. Since you have heard about Jesus and have learned the truth that comes from Him, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. 23. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Verse 25. So stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are all parts of the same body. And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Verse 28, if you are a thief, quit stealing. Instead, use your hands for good, hard work. And then give generously to others in need. 29. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Verse 30. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Verse 31, get rid of all bitterness, yung mga bitter. Hallelujah. Rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, as God through Christ has forgiven you. Purihin po ang salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. We pray that you will continue to speak to us and let the Holy Spirit change and renew our minds. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Napakaganda ng passage nating ngayong gabi. So our passage talks about putting off our old self and putting on your new self in Christ. When you say putting off, tinatanggal mo. Putting off. Kasi bago tayo, nung nakakilala tayo kay Kristo, yung luma nating pagkatao ang umarap sa Kanya, hindi po ba?
So, nandyan na lahat ng karumihan. Nakakita na ba kayo ng sobrang dumi ng damit? Lalo na kung nagpuputik yan. No? So, para yung buhay natin noon, nung wala pa tayo kay Kristo, para tayong mga maruruming damit, putik na putik. Pero nung nakakilala tayo kay Kristo, para tayong niliguan, no? Tinanggal natin yung luma nating damit at binihisan ng tayo ng panibago. Amen. Kaya nga po, when we decided to follow Jesus Christ, nagkakaroon tayo ng baptism, di ba? So, nilulubog yung o nililibing natin ang ating lumang pagkatao at pagkaahon natin ay ipinapakita natin sa mga tao that we are a new creation. We are a follower of Christ. No? Talks about, amen. Yan. This passage talks about putting off our old life or our old self and putting in our new self in Christ. Amen? So the question is, how to live a new life in Christ? Lalo na kung ikaw ay isang bagong mananampalataya. Paano nga ba tayo mamuhay na kay Kristo na? Ano nga ba ang character o ano nga ba ang dapat nating gawin para mamuhay tayo o para maipakita natin na ang buhay natin ay buhay na kay Kristo na? So makikita dapat yung difference. Amen? So number 1, put off the old self. Nasa verse 22 po yan. Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. So si Paul, kinakausap niya yung simbahan ng Efeso at sinasabihan niya ang mga miyembro nito na let's put off our old self. Amen? Kasi nung di pa tayo nakakilala kay Kristo, corrupted yung ating pag-iisip ng mundo eh. Amen po? Nung pinanganak tayo, hindi naman natin kilala kaagad si Christ eh. Amen po? Lalo na kung nung lumalaki ka na wala ka naman talaga kay Kristo, yung pamilya mo, hindi naman mananampalataya, hindi naman Kristiyano. So you are seeing the life of your family na walang pagkakilala o pananampalataya sa Panginoong Diyos. Makikita mo lahat ng klase ng kasamaan, lalo na kung nakatira ka sa squatter. No? Kami ngayon, nakatira kami sa sa Anunas na maayos naman yung lugar namin, pero syempre, masasabi mong squatter area eh. Amen? Asan yung mga taga-Anunas dyan? Ang ganda ng lugar natin, no? So, alam niyo po, makikita mo yung buhay noon na wala kay Kristo, ibang-iba na kay Kristo na. Amen po? So, we should show to the people that surrounds us, no, yung buhay na kay Kristo na, yung pag-uugali, yung behavior, yung attitude na nagpapakita na kinakalimutan o tinatalikuran natin ang kasalanan. Amen? Alam mo naman kung ano yung kasalanan, alam mo, yung mga bisyo. Diba kung noon mabisyo ka, sigarilyo, alak, mabarkada, hindi na umuuwi sa bahay, mas inuuna yung barkada, sumusuway sa magulang, sinabing wag mo nang mag-boyfriend, mag-girlfriend, kaso mas gusto mong makipag boyfriend and girlfriend kahit wala ka pa sa tamang edad, no? Nakikipag-boyfriend, girlfriend, 12 anyos pa lang. Pambihira. Diba? So, kung bago ka nakakilala kay Kristo, ganyan ang buhay mo, we should put off our old self. Amen? Hubarin natin. Nag-search ako sa Google, no? Ano ba yung illustration? No, hindi ko lang napakita dyan. Ano ba yung illustration ng nag-put off ng old self? Alam niyo, makikita niyo doon kung isa-search niyo, para lang talaga siyang naghubad ng maruming damit at pinapalitan ng bagong damit. So napakasimple lang ng illustration. Kung paano ba tayo mamuhay kay Kristo, hubarin lang natin ang ating lumang pagkatao. Kung ikaw magagalitin ka, medyo bawasan natin yung pagiging magagalitin. Mainitin yung ulo mo, maiksi lang yung pasensya mo, no?
Ako, sa totoo lang, maiksi yung pasensya ko sa mga bata, pero hindi ko alam bakit nilagay ako ni Lord sa kids ministry. Kasi wala naman akong bunsong kapatid, may bunso akong kapatid, pero hindi naman siya lumaki sa amin. So, literally, I'm not an ate, bunso ako. So, sanay ako na ako lahat. Nakukuha ko lahat ng gusto ko kasi bunso ako eh. Kaya wala akong pasensya sa bata. Pero God teaches me and God changed my heart towards children. No? Binabago kasi tayo ng Panginoon eh. As times goes by, as you put off your old self and putting on your new self to Christ, nababago tayo, amen? Amen po ba? Medyo malungkot yata tayo eh. Malungkot ba yung pinag-uusapan natin ngayon? Hindi ba kayo na-excite? Ako kasi 4 p.m. pa lang nagbibihis na ako, nagme-makeup na ako. Excited ako sa word eh. Amen? Kasi when you do the word of God, no, kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, ikaw yung unang excited. Maliban doon, ikaw ang unang binabago ng Panginoon. Amen? Pangalawa po, how to live a new life in Christ. Pangalawa, be renewed. Verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. No? So, actively engaging in thinking and reasoning that aligns with Christ's teaching. So, when you say renew your thoughts or renew your minds, no? Dapat ang taong na kay Kristo na ay iba na ang pag-iisip. Nagpaparenew ng kanyang kaisipan. Namumuhay ayon sa katuruan ng Diyos. Amen? Oh, we're not perfect. Nagkakamali, nagkakasala tayo every day. No? Sinasadya, hindi sinasadya. Pero, anong kailangan mong gawin kapag nangyayari sa buhay mo yan? Pray to the Lord to renew your mind. Renew your thoughts and follow the teachings of God. Amen? Susundin natin ano ba yung mga katuruan. Alam naman natin yung mga basic na katuruan ng Diyos eh. Mamuhay ka ng ayon sa iyong pananampalataya. Ano ba mga katuruan sa atin ng Diyos? No? Napaka-basic lang pero lalo na kung nag-aral ka naman ng ano kasi yun? Teacheria, kaya mo yan. So, foundation, yes. DC, medyo nablanko tayo sa part na yun ha. So, foundation series, DC, no? Kung nag-aaral ka naman, you know the teachings of God. Alam mo kung ano yung tama, alam mo kung ano yung mali. Alam mo ang gawain ng isang Kristiyano at ang gawain ng hindi Kristiyano. Amen? You should know the difference and you should live on that difference. Dapat makikita sa buhay natin yung pagkakaiba and you should live what you talk. Amen? Madalas, ang gaganda ng sinasabi natin, pero yung pamumuhay natin ang layo doon sa lumalabas sa ating mga bibig. Isa pa, yung mga pinopost din natin sa social media. No? Minsan, no, masyado tayong abala sa social media. Amen? Na hindi natin naiisip na kaaya-aya pa ba to sa harapan ng Diyos? Ito ba ang buhay ng isang Kristiyano? Ito ba ang buhay ng isang taong na renewed? Amen? So, yung too much screen time, too much sa social media, TikTok, Facebook, hindi na po pagka-Kristiyano yung ganyan. Amen? Mali ba ako? No? Amen po ba? Amen. Diba? Yung too much screen time, yung lagi ka na lang laman ng Facebook, lagi kang laman ng TikTok, no? Kristiyano pa ba yan? No? Minsan mapapatanong ka, Kristiyano pa naman kung ano nung pinupost sa Facebook. Diba? So, kahit sa ganong parte ng buhay natin, dapat nakikita din ng mga tao na, ito Kristiyano to kasi puro nakaka-inspire yung mga post niya. Kristiyano to kasi ganito. Pero kung yung mga thoughts mo na nakaka-post palagi sa social media, hindi nakaya-aya sa harapan ng, hindi lang sa mga tao, kundi sa harapan ng Diyos, hindi na nakikita yung difference. No? Amen? So that's the second. And number 3, put on the new self. Verse 31 to 32, get rid of all bitterness, rage, anger,
harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God, through Christ, has forgiven you. No? So ang taong nag-put on na kanyang bagong pagkatao, makikita yung ganitong klaseng attitude o behavior. No? Merong kindness. No? Ang isang tunay na nag-put nag-put on ng kanyang bagong pagkatao sa kay Kristo ay makikita sa kanyang pagkilos, sa kanyang behavior, sa attitude, pag-uugali, no? Yung pagpapatawad. So marami sa atin, parang hirap na hirap tayong magpatawad. Hindi natin tinitignan kung paano tayong pinatawad ng Diyos. Dapat ganun din tayo mamuhay. Marunong dapat tayong magpatawad. Ang taong binago na ni Kristo, number 1 po, dapat marunong tayong magpatawad. Maliban sa nagsushow ka ng kindness, nagpapakita ka ng kabutihan, no? So yung may mga award dito ng Mabuting Tao Award, congratulations. No, may ganun palang award, no? Mabuting Tao Award goes to, no? So may ganun palang klase ng award. So sana sa atin, naisa pamumuhay din natin yung Mabuting Tao Award. Iba po kasi yung mabait sa mabuti. Alam niyo po ba yon? Pwede mong sabihing mabait ang isang tao pero hindi siya mabuting tao. Kasi ang mabuting tao, ang mabuting tao, hindi siya nagtotolerate ng mali. Amen? Kung pinagalitan ka ng leader mo, dahil mali yung ginagawa mo, matuwa ka, magpasalamat ka, kasi mabuting tao ang leader mo, kasi kinokorek ka. Amen? No? Lagi namin sinasabi ni Brother Dong, sa mga disciple namin, every time na pinagsasabihan namin sa kanila, na hindi kami nagagalit sa inyo, galit kami sa ginawa ninyo. Kasi hindi naman talaga dapat tayo nagagalit sa tao. Amen? Lalo na sa mga disciple natin. Dapat magalit tayo doon sa ginawa niya. Because yun ang mali eh. No? Dahil tao tayo, nagkakamali tayo. Amen? Pero, pag nasuot mo yung new self mo, dapat mamuhay na tayo sa kung ano yung tama. Amen po? Forgiveness, number 1. No? Ang tunay na Kristiyano, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Wag na nating pausuhin yung sobrang tagal bago magpatawad. Ang tunay na nagpatawad, lumilimot din. Doon sa bagay na nagawa sa kanya. Oo, it's hard to forget all the things that they have done to you. No? Pero yung true forgiveness, kay Kristo lang natin yan mararanasan. At kapag naranasan mo ang tunay na pagpapatawad, madali lang i-release ang kapatawaran. Amen? Kasi ikaw ang unang nakaranas eh. So kung naranasan mo, mas madaling ipa-experience din sa iba. And we are all forgiven. Pinatawad tayo ng Panginoon. Get rid of all the bitterness. Alam niyo po yung bitterness, yung palagi kang galit dun sa tao, lalo kahit nagtagumpay naman siya, ang dami niyang success sa buhay niya, pero di mo maintindihan, inis na inis ka. That's bitterness. Alam mo yung wala naman siyang ginagawa sa'yo, pero galit na galit ka. Wala na dapat ganun sa puso natin. Amen? Alisin na natin yon. Because that's how we live a life, a new life in Christ. Ano pa? All types of evil behavior, no? Rage. Alam niyo po yung word na rage, ito yung matindi pa sa word na anger eh. Yung sobrang galit. Yung kapag meron kang ganitong klase ng rage, nagkukos po ito ng paghihigante, no? Gagantihan mo yung taong ito. At yung taong may rage talaga, no? Ito yung mga nakakapatay na. No? So ang tao na binago na ni Kristo, wala na nito. Alisin na natin to. Amen? Yung anger. Yung may sinabi din po dito sa word ni Lord, no? Sa Ephesians. Sa verse 30, and do not bring sorrow to God's, hindi pa ito. Ang sabi niya dito,
Okay, hindi ko lang mahanap. Pero nandito lang yon. Yung wag mong papalipasin yung galit mo na sisikatan ng araw. May ano ba, mayroon ba kayong gano'n na hinahayaan mong sikatan ng araw yung galit mo sa isang tao? Lalo na sa mag-asawa, no? Kami na-experience namin to talaga, na tinuro talaga sa akin to ni Brother Dong. Ako kasi may mapagtanim ako. Ako yung laging galit sa aming dalawa. So, hindi, never po siyang nagalit sa akin na pinaabot niya kinabukasan. Talagang isisettle talaga namin hanggang makatulog kami. Hindi niya papaabutin ng kinabukasan, mag-aaway pa rin kami. No? So, nasa Bible kasi eh. So, ipamuhay natin. No, anak ka, wag kang magtanim ng galit sa magulang mo, no? Kung ang tunay na Kristiyano, hindi nagtatanim ng galit, no? So, matuto tayo na alisin natin yung ganong klase ng pag-uugali na pinapalipas mo yung araw na magkagalit pa rin kayo. No, kung may best friend ka, may kaibigan ka, kasama mo sa church, no, hinayaan mo na magkagalit pa rin kayo. Dapat bago lumubog yung araw, i-chat mo na siya, i-text mo na siya, pasensya ka na, nagalit ako, nainis ako. So, wag nating palipasin kasi kapag lumipas ang isang araw o nalubugan ng araw yung galit natin sa isang tao, madadagdagan yan hanggang sa maiipon. Ang hirap ng i-release. Amen? So, may hirapan na tayong i-release yun. So, wag nating paabutin. No? So, in the future, yung mga mag-aasawa dyan, no, isa po yan sa sikreto ng mag-asawa. Na wag po, hindi naman kami matagal na nakasal ni Brother Dong, 6 years pa lang kami, pero nakita namin na advantage yon sa pagsasama na hindi nyo pahayaan na lilipas yung panibagong araw na magkagalit pa rin kayo. Amen. Amen! Hallelujah! So, next po. Amen? So, balikan natin yung ating kanina. So, how to live a new life in Christ? Number 1, put off the old self. Number 2, be renewed. And number 3, put on the new self. No? Well, this involves actively adopting the virtues like truthfulness, no? Yung pagpapakatotoo. Again, forgiveness, kindness, and compassion. Ang mga Kristiyano, ang mga tunay na nabago at namumuhay kay Kristo, merong compassion, no? Higit sa lahat sa kaluluwa. No, ang mga tunay na nakatanggap, pinalaya ng Diyos at namumuhay kay Kristo ay merong compassion sa kaluluwa. Meron kang habag para sa kanila. Na hindi ka papayag na yung taong ito darating ang panahon na lalangoy na lang, no, doon sa impyerno kasi hindi mo na share ng gospel. So be bold. When you say bold is courageous. Yung word na bold is matapang yan eh. Nagtitake ng risk. No? So ang tunay na nakakilala, tumanggap kay Kristo, namumuhay kay Kristo ay merong boldness. So minsan, 'di ba, minsan pag nagpe-pray tayo, Lord, give me boldness and confidence, no? As we share the word, as we share the gospel. So ang tunay nakatanggap, nakakilala kay Kristo, namumuhay kay Kristo ay merong compassion sa kaluluwa. So Paul emphasized the importance of speaking the truth, being kind to one another, forgiving as Christ has forgiven. So si Paul, bago siya umalis, no, talagang gusto niya iparating sa mga taga-Efesos itong mga bagay na to, that we are a body of Christ. We are one body. So dapat, when you say we are one body, iisa yung ating kilos. Hindi yung Kristiyano si Axel, Kristiyano si Axel, lagi niyang kasama si Joshua, pero iba ang kilos ni Joshua. Hindi kilos ng Kristiyano. Are we a body of Christ? Kapag ganon? Sorry, nagamit pang example, no? So, kapag ganon, nagre-react. Di ba? So, we are a body of Christ, so dapat pare-pare tayo ng galaw. Amen? Iisa tayo ng kilos. We are on the same body. Isa yung tinatakbo natin. We have the same vision. We have the same mission.
Amen? So live a life worthy of the calling you have received. Amen? So ito po yung pinaka gusto kong iwanan sa inyo. Live a life worthy of the calling you have received. Tanong mo yung mga kayong katabi mo, may calling ka ba? Amen. So may calling ka ba? Lahat tayo tinawag ng Diyos. Amen. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon, siya ang pumili sa atin. Nandito ka ngayong gabi, no? Nandito ka ngayong gabi para sa atin tong word na to. Para sa atin to. Naririnig mo to ngayon because God wants you to remember that we must live a life in Christ. Sumamuhay tayo. Kung nagkamali ka man noon, namumuhay ka pa ngayon na hindi naaayon kay Kristo, magsimula na tayong mamuhay na naaayon sa gusto ng Panginoon sa buhay natin, na naaayon sa calling natin. Dapat mamuhay tayo ng worthy sa gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano mang karumihan, alam mo sa sarili mo yan, ikaw ang nakakaalamat ang Diyos. Marami tayong mga ginagawa na hindi nakikita ng iba, na akala mo okay pa. Pero nakikita ka ng Panginoon, nakikita ka niya. At ikaw din ang nakakaalam niyan sa sarili mo kung nagtatapat ka buhay sa buhay na meron ka ngayon. So makikita naman yan magre-reflect naman yan sa ating pamumuhay. And God wants to remind us tonight that we should go back kung ano yung dinisenyo ng Diyos para sa atin. Because the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, no, meron ng misyon na pinapagawa ang ating Panginoon. We should live a life na naaayon sa kanyang kalooban. Sige po tayong lahat ay tumayo. Napakasimple lang po ng word natin ngayong gabi. Putting off our old self and putting on our new self. Napakasimple lang, diba? Pero ang hirap minsan gawin. Amen? But tonight, pwede pang magdesisyon ka ulit to truly follow Jesus Christ. Kung paano ang pamumuhay ni Kristo, mamuhay tayo na nangaayon sa kalooban ni Lord. No? So ngayon, Holy Week, this is the time nga dapat na nagre-reminisce tayo ng lahat ng ginawa ni Christ. Nung may kinanta dito sa harap na kumanta worship, I have decided to follow Jesus. Nung kinanta yun, para akong binalik last 2008 kasi akong nung nakatanggap kay Kristo. So, nung kinanta yun, para akong binalik dun sa time na yun na, I have decided to follow Christ, no turning back. When you decide to follow Christ, kapatid, no turning back. Whatever trials, whatever problems, ang mag-hit sa'yo, anumang circumstances, ma-offend ka man, matisod ka man ng isang tao, may nakasakit sa'yo, sa loob ng iglesia, kapatiran mo. Huwag mong hayaan na yan yung magiging dahilan para mag-turn away ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. No. Whatever circumstances that you have, never, ever, ever turn your back on God. Instead, always turn around to Him. Repent sa ating Panginoon. We're not perfect. Nagkakamali tayo. Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. But this is a reminder that we should live a life in Christ. And when you say you're living your life in Christ, you should have this kind of behavior. Marunong magpatawad. Mabuting tao. Namumuhay sa katotohanan. Merong compassion sa tao. May compassion sa kaluluwa. And God is reminding us tonight, leaders. No, we are all leaders here in this church. And God is reminding us tonight, mamuhay tayo na may compassion sa mga taong ito. Amen. And always, always show forgiveness and release forgiveness to those people.
lalo na sa mga taong nakakasakit sa atin. No, wag na wag tayo magtatanim ng sama ng loob. O wag tayo magtatanim ng galit sa ating mga puso dahil nagkukos ito ng kasalanan. At ayaw ng banal na espiritu. No, nalulungkot ang ating banal na espiritu sa tuwing nagkakaroon tayo ng ganito sa ating mga puso. So let's close our eyes and talk to God right now. Humingi ka ng tawad sa Diyos kung ikaw ba ay isa sa mga tao na patuloy pa rin namumuhay sa old self mo. And decide that you want to go on and put on your new self to Christ, na mamumuhay na tayo ayon sa nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong salita. Thank you for reminding us tonight that we must put off our old self and put on our new self with boldness, Lord. To continue to guide us, Holy Spirit, whatever we decide to do, Panginoon, whatever we do, whatever circumstances we encounter, Panginoon, ay manatili lamang kami sa iyong presensya. Palagi naming pipiliin kung ano ang tama, ano ang nais mo sa aming mga buhay. Lord, help us to live a life worthy of our calling that we receive. Help us and guide us, Holy Spirit. We can do nothing without you, God. Hindi namin kaya nang wala ka, Panginoon. Lahat ng kakayahan namin, kahit gaano kami kagaling, wala kwenta ang lahat ng ito kung wala ka, Panginoon. Patuloy po kaming nagtitiwala, naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. We entrust everything to you, God. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa inyo. And we thank you, God, for reminding us tonight your word. Thank you, Lord. Simula sa gabing ito, we decided, Lord, to go back to what you ordered us to do, Panginoon, to obey your word, to fully put off our old self, and continue to renew our thoughts, our mind, Panginoon. Let the Holy Spirit guide us and continue to help us, Panginoon. For whatever we do, ikaw lang ang siyang maparangalan sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, aming Jehovah Rapha, Panginoon, our Jehovah Nissi. Ikaw ang aming katagumpayan, Panginoon, sa bawat ginagawa namin. Maraming salamat po. Touch everyone tonight, Panginoon. Ikaw ang siyang magbabago sa puso at sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, maparangalan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yung palakpak na renew. Amen. Hindi yung parang nagtatawag ng Amen.